umaga po sa bawat isa. Yan. Praise the Lord. I'm blessed to be here this morning. I'm very happy that you are here. Pwede bang batiin mo yung katabi mo? Sabi mo, masayang masaya ako narito ka. Sa lahat ng bakanting bangko, I declare that this coming weeks, pupunuin ng Diyos yan. Mag-uumapaw tayo sa lugar na ito. Kaya kailangan agahan mo dahil baka wala kang maupuan sa susunod na mga linggo. I declare and I claim that in the mighty name of Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? You know what? Why are you here today? Pwede ko ba simulan doon? Bakit ka narito ngayong umaga? Dalawang bagay ang pinupunta ng tao sa loob ng simbahan. Una, para magpasalamat. Nakakatawa yung mga tao na gano'n. Pangalawa, para manghingi. Manghingi ng kalakasan, kagalakan, kapayapaan. Walang masama sa lahat ng yun. Pero para sa lahat ng tumagal na sa Diyos, hindi na yun ang inaantay ng Diyos na yung pupunta ka dito. Simulan na natin. Ready na kayo? Ang inaantay na ni Lord, ikaw sa presensya niya. Meron kayang pumunta ngayong umaga, pipilitin ko po maglakad ng maglakad. Meron kaya ngayong umaga pumunta sa church at sinabi niya kasi gusto kong bumabad sa presensya ng Diyos. Madaling umimin pero alam mo yung intention mo kaninang umaga. Ang intention mo para magpasalamat, para manghingi, o kaya naman para magawa yung obligasyon mo na at least once a week, nakapaglinis konsensya ako, o kaya naman obligasyon ko to dahil leader ako ng church o hanapin ako. Pero sino kaya, o meron pa kaya sa loob ng church, mga leaders, pastor man, na pumupunta sa loob ng church, walang ibang hinahanap kundi pupunta ko sa church kasi nag-aantay yung aking Ama na nasa langit. Nag-aantay yung nagbibigay ng buhay sa akin dahil buong linggo ninakaw ako ng mundong to. Kinuha yung atensyon ko, oras ko, lakas ko, panahon ko na hindi naman silang nagbigay. Na yung buhay ko ang nagbigay yung Diyos ko, yung hininga ko siya nag-aabot, malaya akong tinatanggap, nabubuhay ako araw-araw. Kaya ngayong linggo, bibigyan ko naman siya ng oras. Gusto ko naman siyang yakapin. Ilan pa kaya ang Kristiyano ang ganyan? Magandang umaga po sa ating lahat. Na-miss ko kayo. And I've been there in Japan po for the last a month na sa tagal ko nag-aantay po na aming extension ng visa. You know what? Sabi ko, Lord, kausapin mo nga ako na kausapin dito. Sabi ni Lord sa akin, masyado kang busy kakagawa ng sermon. Puro ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala na nangangaral ng galing sa puso ko. Puro kayo ganito yung ways, ganito yung ways. Ganyan yung gawin, ganito yung gawin. Pero wala na nagsasabi, mahalin mo lang ako. Maging totoo ka lang sa akin, magbigay ng oras sa akin. This morning, we're gonna talk about intimacy with God. Tayong lahat ay pumikit, manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nagpapasalamat kami dahil tapat kang Diyos sa amin. Sa kabila ng hindi namin pagiging tapat sa iyo, tapat ka sa buhay namin. Marami kaming kasalanan, kalukuhan, Lord, mga pagkukulang. Pero Lord, ganun na lamang ang pag-ibig mo sa amin. Salamat dahil Lord, ang aking mga kapatid narito ngayon, ganun mo sila minamahal. Na Lord, binigyan mo kami ng oras makapagbigay ng panahon sa iyo. Na dapat lang naman dahil sa iyo nanggaling lahat ng meron kami. Mula sa aming kalalagayan, posisyon, ikinikita, buhay, lahat sa iyo nanggaling. Kaya marapat lang bigyan ka namin ng oras. Pasensya at patawad
Panginoon, kung sa maraming panahon at oras, pumupunta kami dito para lang manghingi. Pumupunta kami dito para lang magpasalamat. Pero hindi na kami nagbibigay ng oras para lang bumabad kasama ka. Ngayong umagang to, baguhin mo kami. At patuloy mo kaming lahat kausapin. Salamat, araw-araw iniingatan mo pa rin kami. Salamat, araw-araw pinagpapala mo pa rin kami. Araw-araw gumigising, humihinga kami ng malaya. Salamat, ikaw ang dahilan ng lahat ng yon. Kaya ngayon, hayaan mo malaya kami bumabad sa iyong presensya. Purihin, parangalan, at luwalhatiin ka ngayon. Tago mo ako sa lugar at ikaw mangusap sa amin lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Kung mamay ka ng 3 taon, sabihin mo, masayang masaya ako, narito ka ngayon. Again, good morning to everybody. We can all be seated in the presence of the Lord. Can I ask, Ate Joy, pakuha nga ako ng face towel ko. Hindi ko alam nasaan. Whew! Ready na kayo? And I've asked a lot of people this morning. Nagtanong po ako kanina sa ilang tao. No? Mula sa labas, mula nung dumating ako. At ang tanong ko, anong dahilan ba't nandito ka? At ang sagot ng marami, nagpagpapasalamat, yung iba linggo eh. Yung iba naman, ang sagot ay, marami po akong problema, marami akong bigatin, kailangan ko ng tulong. Walang masama sa lahat ng yun. Sabi mo sa katabi mo, walang masama doon. Pero bilang lingkod ng Diyos, nakakalungkot, marinig, lahat ng tao magpapasalamat, lahat ng tao manghihingi, lahat ng tao ang dahilan, obligasyon nila, pero wala man lang akong narinig. Hinahanap na kasi ako ni Daddy eh. Yung Daddy ko sa langit. Inaantay niya ako kasi kailangan ko magbigay ng oras sa Kanya. Kaya nandito po ako ngayon kasi bababad ako sa presensya ng Diyos. Wala nang naghahangad sa presensya ng Diyos ngayon. Ephesians chapter 1 verse 17. Sana po masundan ninyo. I praise God sa buhay ni Pastora Vilma for giving me this message. Nung nandoon po kami, ay nangaral siya at tuwan-tawa ako sa mensahe na ito, and I want to share it to you. Sabi ni Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Ang sabi sa ibang translation po, in knowing Him. Ibig sabihin, ang inaantay ng Diyos, kailangan makilala mo siya. Wala na pong may kilala sa Diyos ngayon. Kilala lang siya bilang pengi noon. Kilala na lang ang Diyos natin dahil manghihingi, magpapasalamat, problemado, wala nang solusyon, si Lord na ang last resort. Iilan na lang nawa meron sa church na ito na pumupunta simbahan kasi gusto kitang makilala. Problem with the church and the world today is the church is like the Sardis church sa Revelations. Revelation chapter 3 verse 1, 2. Ang sabi, they are alive but truly they are dead. Buhay sila. I know, sabi dito, the words of Him who has 7 Spirit of God and the 7 stars. I know your works. You have reputation of being alive, but you are dead. Maraming Kristiyano mukhang buhay, maraming ginagawa, maraming ministeryo, maraming Kristiyano po pumupunta ng church, nagbibigay ng oras sa kanilang mga pagsayaw, pagkanta, community church. Marami po nagbababad pa sa oras, meron ng Wednesday, meron pa Sunday, meron pa Saturday, pero ang totoo, patay na. Imagine niyo yung ganung ka-active, patay ang tawag ng Diyos, ikaw pa kayang walang ginagawa? Parang walang gustong makarinig ng ganito. Pastor, busy ako eh. Madami akong ginawa eh. Sabihin kaya ni Lord sa atin, no? Realistically, kapag ginawa mo logical, no? Tawan-tawa po ako kahapon, nanonood ako. Kilala niyo si Jokoy? Hindi si Jokoy yung pinanood ko. So, wala pong kinalaman sa kanya. Si Alex Calleja po yung pinanood ko. Tawan-tawa ako sa kanya. Sa lahat na may sasakyan, motor at kotse, sino yung may mga motor dito, sasakyan? Anong pinakaayaw nyo pag bagong car wash? Anong pinakaayaw nyo mangyari sa inyo pagtapos?
umulan, okay na sa inyo mabangga. No? At least malinis. Di ba? Bagong karush ako. Ayoko umulan. So, nung nabangga, okay lang, malinis naman eh. Ganun ang logic ng tao. Tawan-tawan-tawan talaga ako. Mali eh. Mali yung sagot. Punta ako ng church. Bakit? Papasalamat. Manghihingi. Uy, bigyan mo naman ng oras yung magbibigay. Nagpapasalamat ka kasi binigay na o kaya bibigay pa lang. Pero hindi ka magbibigay ng oras sa kanya para makausap siya. Para bumabad sa presensya niya. Hello? Maraming tao mukhang buhay, busy. Sabihin mo sa akin mo, grabing busy mo na. Walang kausap yung iba. Alive but truly dead, palakasin mo ang nalalabi. Kita nyo, basahin po natin yung kasunod na talata. Wake up, gumising ka. Strengthen what remains and is about to die. Meron at marami po sa atin, onti na lang, bibigay na. Kulang na lang, matanggal sa iyo yung salitang Kristiyano ako, backslider o unbeliever ka na talaga. Whew. Hindi ko alam kung handa kayo ngayong umaga para marinig ito. Kalahin mo yun, no? Sa dami ng pwede mong gawin, mag-live ka sa lahat ng GC. Lahat ng kay Christian pa, lahat ng sa church pa, pero naiwan ka doon sa lahat ng GC nang walang kakwenta-kwenta. Andun ka sa bikers group, andun ka sa rides, andun ka sa... Uuwi na ako pag walang umimen. Tapos sabi mo, basta mahal ko si Lord, siya nakakaalam, lelang mo. Hindi totoo yun. Pwede ba maging... Alam niyo po, ito nakakalungkot. Ang church ginagawang parang mundo. Gusto niyo ba naglolokohan tayo? Ang pangit, no? Pagpapalain kayo ni Lord, punta kayo ng church. Yun ba yun? Gusto niyo ganon? Totoo yun. Pagpapalain tayo ng Diyos, pero may kalakip yun. Gusto niyo okay lang yan. Hindi okay. Mahal ka ni Lord. Hindi ka na mahal ni Lord. Wala siyang anak na mas pasaway. At kung pasaway man, pinapalo niya para umayos. Yun yung totoo. Hindi yung pinapalo na ako ng kaaway, meron ako maraming persecution sa mundo. Hindi persecution yan, palo ng Diyos yan. Anong dahilan? Wala ka na kasing oras sa Kanya. Sabi ng Biblia, palakasin mo yung natitira. Alam niyo ano yung natitira? Yung nandito ka ngayon at naririnig mo ito, yan yung natitira. Huwag mo hayaang maubos iyan. Sabi ng Biblia, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, titigan mo siya sa mata, palakasin mo yung nalalabi pa sa iyo. Tignan mo, sabihin mo sa kanya, yung onti na lang, palakasin mo. Sagutin mo naman, Amen. Kaya nanlalamig ang marami, kaya namamatay ang marami, kaya parang wala nang dating. Kasi sabi rin ng verse 15 and 16, marami sa inyo ang maligamgam. Ano ibig sabihin? Pwede ako sa mundo, pwede ako sa church. Hindi gusto ni Lord John. Kasi ang sabi ng Biblia, isusuka kita. I will spit you out. Ano ibig sabihin? Itataboy. Gagawin kang basura, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Hello? Nanlalamig ang pag-ibig na marami kay Kristo. Yun ang katotohanan. Alam niyo po, iba-iba ang season nating lahat eh. Naniwala ba kayo ng lahat ng bagay may season sa atin? Yun ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3, under heaven, there is season for everything. Huwag dumating ang season ng pagkamatay sa atin sa pag-ibig
at pagkakakilala sa Diyos. Nakakalungkot kasi napaka-unbeliever ng gawain ng maraming Kristiyano kapag problemado, Lord, kaya mo to. Ganun ang ugali, nagpe-pray. Pag mababangga na, yes. Pagka may problema, Lord, sumisigaw. Pero yung normal na araw, habang pinagpapala ka, habang ikay malakas, o wala mang nangyayari, yung ikaw yung uupo, luluhod at magsasabi, Lord, karapat-dapat kang sambahin. Naalala ko yung 3 kabataan sa Biblia, sa Daniel chapter 3, ang sabi ng Biblia, may 3 kabataan at nung sila'y ipaparusahan na dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang sabi? Sabi ng 3, tulungan man kami o hindi ng aming Diyos. Hindi magbabago ang pagsamba namin, ang pag-ibig namin, ang pananampalataya namin. Hindi namin siya tatalikuran. Maraming Kristiyano, tulungan man kami o tulungan lang. At pag hindi, parang hindi yata totoo si Lord. Ba't pahina ng pahina yung amen nyo? Dapat, sa lahat ng season na pagdadaanan natin, whether we are good, whether in our bads, whether we are strong, whether we are in weakness, we are in good health or in bad health. Hindi, ang tanong ko, sinong source mo? Tanong yung mga sa katabi mo, who is your source? Wow, sino dito nagsabi si Jesus? Praise the Lord, sa mga totoo, si Jesus ang sagot. Pero alam niyo po, kapag usapan sa kanto at sa labas, nandiyan kayo? Pag-usapang kwentuhan sa trabaho mo, hindi naman Kristiyano, o kaya kaibigan mo matagal mong hindi nakausap, nakamusta. Pag nagtanungan at nag-usap kayo, kamusta? Ano source natin dyan? Bira sasagot na si Jesus ang aking source. Kasi isip niya, ang cringe naman nun. Ang cheesy mo naman. Parang wala na talaga akong kausap. Ang unang sagot ay iba, ito, busy ako ngayon sa work. Itong trabaho ko, BA ako, online ako. Kung ano-anong sasabihin. Totoo, hindi. Usapan totoo lang. Diba? Bakit? Kasi alam mo, hindi na si Jesus ang source. Kahit Kristiyano pa, lumabas tayo dito, after mga 2 linggo, magtanungan kayo. Out of nowhere. O, kamusta ka na? Anong source natin dyan ngayon? Walang genuine na magsasabi, walang totoo na magsasabi, si Jesus pa rin ang lahat sa akin. Bibihira na lang iyon. Kaya kung isa ka doon, palakpakan mo ang Diyos. At kung hindi ka naman isa sa mga yon, araw ng pagbabago natin. Lahat tayo. May mga oras yun ang tinanong sa akin, alam nyo, sabi ko, pinagsisisihan ko. Mali ang sagot ko. Tinanong ako minsan ng aking kapatid, niya, kamusta? Ano mo ngayon sa Philippines? Tinanong niya ako, Pastor Amen. Anong source mo? Sabi ko sa kanya, alam mo yung sinagot ko, ito okay naman, mayroon akong nag-aircon business pa rin ako, nag-agency pa rin ako, tapos may sidelines pa rin ako. After nun, di na ako napakali. Parang meron akong nakalimutang isagot. Meron something akong maling nasagot. Mali ko ba na sinabi ko yung aking mga source? O may something akong maling naibigay na sagot? Hindi ako pinatulog nun. Hindi ako pinatulog nung gabi na iyon ng Diyos. Madaling araw na, sabi ko, Lord, bakit di ako makatulog? Pray ako, pray. Until, umaga na may araw na eh. Kita ko na yung araw. Mag-aalas 6 na yata o alas 5 na ng umaga. Lumabas ako. Sumilip lang ako sa hagdan. Sabi ko, may araw na Lord, hindi pa rin ako makatulog. Isip ko, ito ba yung insomnia ko? Ito ba yung sakit ko? Lord, dapat normally around 4, tulog na ako eh. But ngayon hindi, extended, hindi talaga ako makatulog. Dumating ang 8, 9 na umaga, bumaba na lahat, naglalabas na kami. Nagbibihis ako. Sabi sa akin ng Diyos, Nak, hirap na hirap ka magdamit ah. Ngayon po kasi ako hirap na hirap magdamit.
Lalo kapag dito ipapasok ang aking shorts, yung aking pants. Sabi ko, oo nga Lord, tanggalin mo nga, kailangan makayuko ako. Nung sinabi ko, oo nga Lord, saka lang nag-hit sa akin. Ang yabang mo, ang dami mong source na sinabi. Tapos doon sa simpleng bagay, hindi mo masabi, ako lahat ng meron ka. Walang tutulong sa'yo. Walang magsusuot sa'yo ngayon, di ba? Ako lang hihingan mo ng lakas para makayuko ka. Bakit ang dami mo sinabi, may connection ka, meron kang ganito, meron kang... Ba't nang tinanong ka? Hindi ako ang sinabi mong source mo. Umiyak ako kay Lord. Kinatok na ako ni Pastora Ruth nyo eh. Sabi ni Pastora Ruth, Daddy, kanina pa sila, Pastor Marlon nasa kotse. Kanina ka pa dyan. Pagpasok niya, umiyak ako kay Lord. O, ano nangyari sa'yo? Kala niya, nasaktan ako eh. Or what? Kasi nga, hindi ako makagalaw. Sabi ko, hindi, kinausap ako ni Lord. Nagbibigay ako ng oras sa Kanya. Nagsisisi ako ngayong oras na to. The greatest source of strength of life ng mga Kristiyano comes from deep relationship with God. At yun na nakalimutan ko. Ang source ko dapat yung pagkakakilala ko sa Diyos. Ang source ko yung intimacy ko kay Lord. Hindi mo pwedeng pag malaki ang trabaho mo, siya nagbigay niyan, kaya niyang tanggalin anytime. At kaya kang palitan ng trabaho mo anytime. Hindi tayo kaya magmalaki. Yun ang totoo, mga kapatid. Nagbabago ang panahon. James chapter 4 verse 8. Intimacy is needed. Yung malalim na ugnayan sa Tagalog. Yung totoong pagkakakilanlan. Draw near to God and He will draw near to you. Kaya pala, wala nang lumalapit sa Diyos. Kaya piling na marami ang layo ni Lord. Kasi wala na naghahangad sa Kanya. Sa mga leaders na narito, mga Kristiyanong matagal na, pag nagbabasa ka ng Biblia, anong dahilan? Para gumawa ng sermon, para mag-aral? Ilan dito ang nagbabasa ng Biblia para masabi, Lord, gusto kitang makilala. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded, sabi ng Biblia. Kailangan natin ng malalim na ugnayan sa Diyos. There are seasons of life. Understand that seasons come and go. You can't stop it. Hindi natin napipigilan ang panahon. Hindi sa oras ng tag-araw, sasabihin mo, umulang ka. O sa oras ng tag-ulan, hindi mo pwede sabihin, umaraw ka. Hindi napipigilan yung dadaanan natin sa buhay natin. Hindi lagi malakas tayo, hindi lagi meron tayo, hindi lagi nasa taas tayo, darating ang time, mahina tayo. Pero maunawaan mo, pag malakas ka, magpasalamat, magbigay ka ng oras sa Diyos. Kapag mahina ka, ang oras mo sa Diyos pa rin. Malakas na palakpak sa Kanya. We need to learn and to embrace our season, to move on. Hindi ka pwedeng magsuot ng mali sa season na, kunyari, taglamig. Hindi ka pwedeng nakasando. Sa Japan po, I'm gonna tell you, kapag nasa November, going onwards hanggang February, March, hindi kakayanin ng tao ang nakasando. Kahit nga po t-shirt, hindi kaya eh. Bakit? Nagne-negative 4, negative 9. Pag madaling araw, nagne-negative 17, negative 11. Hindi talaga kaya. Plus 5 and minus 5 pa po iyon, depende sa wind. So kapag sinabing negative 9 plus 5, ibig sabihin, 14 talaga yung negative 14 talaga. So ano ibig sabihin? Hindi ka pwede sa tag-init naman, para makarelate tayong lahat, hindi ka pwede mag-double jacket. May hoodie ka pa, tapos may gloves and boots. Meron ka pang pang-ski. Hindi pwede. Hindi ka pa nakakasampung hakbang, nasa ospital ka na. Ngayon nga, ang katotohanan, di ba?
nakasando ka na, nakashort ka na pambahay, pinagpapawisan ka pa habang nakaupo lang. Sa sobrang init nga, di ba, ang gagawin natin, nakahubad na tayo, nakaligo na tayo, pinagpapawisan pa tayo kahit bago tayong ligo. O, dun sa hindi nakaka-relate, maligo ka naman. Sir, hindi ako ganyan. So, balay nyo naman. Sige na nga. Okay na rin. Pero sa lahat nakaka-relate, totoo ba yon? Hindi pwede mali ang iyong kalalagayan sa harap ng Diyos. Hindi pwedeng nagpapasalamat ka lang, nanghihingi ka lang, pero wala kang oras sa Kanya. Yung season ng pagpananatili sa presensya ng Diyos, hindi iyon, yun lang ang nananatiling constant dapat sa Kristiyano. All year round. Hindi yun seasonal lang and then it change. Ito yung season ko na hindi ako bababad. Hindi pwede. Sabihin mo sa 3 tao, hindi pwede yun. So ang tanong ko, what is your season today? Whatever season you have, ang key natin is to be intimate with God. Intimacy with God. Sabihin natin, intimacy with God. Alam niyo, ang katotohanan, maging si Jesus man. Oh, sabihin natin, baka ikaw lang, pastor, o kaya kung sino man lang. Hindi. Maging si Jesus. Nagkaroon ng intimate time sa kanyang Ama. Matthew chapter 14, verse 23. Sa kabila ng lahat ng dami niyang ministeryo, sa dami ng kanyang gampanin, after he dismissed the crowds, he went up on the mountain walang nagbabasa. Ano sabi? He went up the mountain by himself, mag-isa. Anong ginawa? To pray. Nagkaroon siya ng intimate time kay Lord. Sino dito may asawa na? Hindi importanteng kilala mo lang ang asawa mo. Gusto naintindihan niyo ba? Hindi importante kilala mo lang ang asawa mo, kailangan mo ng oras sa kanya. Hindi pwede, alam ko sinigang paborito niya. Then, basta sinigang, alam ko na eh. Kailangan pa bang luto ko? Kailangan ko pa bang ibigay? Alam ko na eh. Naunawaan ko na sinigang. O ano naman? Ganon na marami kay Jesus. Naunawaan ko na mahal niya ako. Naunawaan ko na gusto niyo pa, mahalin ko siya. Ano ka, politiko? Nangako na, gusto to pa rin pa? Hello? Hindi pwedeng naunawa mo, head knowledge mo lang si Lord. Kailangan heart wisdom kay Lord. Ulitin ko yon para tumatak sa puso natin. Hindi pwedeng head knowledge lang kay Lord. Kailangan heart wisdom. At ang ibig sabihin ng heart wisdom, may compassion, may pagkilos. Naunawaan ko ang asawa ko gusto sinigang. Hindi ako magluluto ng ayaw niya. Dahil yun ang gusto niya, kahit sa magulang mo, ganun ka eh. Alam niyo si Ate Maricar, linggo-linggo po ko nandito si Mama Isbeth. Every time nandito si Mama Isbeth. Every Sunday, pag hinanap ko, nasa Jollibee po. Pagtapos ng gawain, nasaan si Maricar? Hindi ko na nga minsan tinatanong eh. Pag nakita niyo pa si Maricar, nasa Jollibee yun. Bakit? Favorite. Hindi naman pwede sabihin, yan na nga yung Jollibee, natatanaw mo na, gusto mo, dalhin pa kita. Dahil mahal mo at gusto mo ng time sa Kanya, e-effortan mo ngayon. Ngayon, maraming ganun kay Lord. Hello? Yung, Lord, nandito na ako, gusto mo, may effort pa ako na pumunta sa unahan, magtaas ng kamay, gusto mo pa ako lumuhod, gusto mo ako miya, gusto mo pa ako magpas... Ano ba, andito na ako eh. Yun na yun? May kausap pa po ba ako ngayong umaga? Nandito ka na nga lang din eh. Effortan mo na. Galingan mo na.
Sasayangin mo pa yung oras mo. Marami, alam nyo, sayang ang oras. Nasa church na lang din, notifications pa tinitignan. Nagbibisi-bisihan pa kung sa ano-anong mga walang kwentang bagay patungkol sa Diyos. Walang umamen, ha? Alam nyo, onti na lang, gusto ko na ipasurrender yung cellphone natin sa labas lahat. At pagpasok mo ang kapalit Bible. Seryoso ko doon. Onti na lang. Papasok ka ng church, ang cellphone mo, iiwan mo sa labas. Ang kapalit, bibigyan ka ng Bible ng church. Onti na lang. Kapag ako minub pa ni Lord, pag sinabi pa sa akin, mag-pray na kayo na matindi na huwag mangyari. Kung mahal na mahal nyo yung cellphone nyo na yan. Onti na lang. Sabi ko, Lord, gagawin ko ba? Inaantay ko lang yung go signal ni Lord eh. Yung iba natakot, sabi, hanap na yata ko ibang church. Pag ginawa talaga ni pastor yan, hindi siya sa Diyos. Ako pa'y na-rebuke ngayon, ha? Kahit si Jesus nag-spend ng time sa kanyang Ama, intimately. Ano sabi ng Bible? By himself, alone. Pagdating dito, pastor, hindi ako alone. Pero sa presence ni Lord, pwede kang mag-isa, bumababad. Tuwan-tawa ako nung kinakanta natin. Ano yung ano? Yung kinanta ng Kuya Pastor Benderson, yung I got joy on the inside. It's a fire, can't keep it in. I keep praising on the inside, on the midnight. The joy of the Lord is my strength. Tuwa ako kasi totoo. Pero maraming kumakanta lang nun, hindi totoo sa kanila. Is a fire, can keep it in. Paano keep in? Wala nga. Walang apoy. Yung kinakata natin, nag-uumapaw na apoy. Alam niyo ano yung mga hindrance? Kahit dalawa lang maibigay ko ngayong umaga, okay na ako. 6 ito eh. Pero dalawang bagay lang na isulat ko na naghihinder sa atin ba't wala tayong intimate time kay Lord. Pwede ba natin pag-aralan to sandali? Unang-una na dyan is yung lack of desire. Lack of desire. Walang pagnanasa sa presensya ni Lord. Anong dahilan ba't walang pagnanasa sa presence ni Lord? Kasi pinagtatrabahuhan yun. Nakakapagod yun. Hello? Nakakapagod nga ba talaga? O dahil hindi mo lang ninanais? Kaya ayaw naisin na iba kasi nakakapagod pumasok sa presensya ni Lord. Aawit ka, kakanta ka, sasayaw ka, magbibigay ka ng puso mo, papasalamat ka. Yung iba ayaw nun. Casual Christians. Basta umatin ako ng church, nakipalakpak ako, okay na yon. Naintindihan na ni Lord, nakapagbawas na ako ng kasalanan. Nakapaglinis konsensya na ako, okay na yon. Ganun lang, okay na yon. Parang nagluto ko lang okay na to Matthew chapter 24 verse 12, basahin natin. Matthew 24 verse 12, anak. And because lawlessness will increase. Ang dahilan kaya wala ng desire ang marami, kasi mas gusto na nila ang sarili nilang layaw. Ang gusto na nila yung mga bagay na nakapagpapa-okay sa kanila. Pinalitan si Lord ng desires ng makamundo, kaya yung desire kay Lord wala na. Kaya sabi ng Timothy, the taste of many, Matthew 24 verse 24, ang panlasa ng marami ay mawawala patungkol sa Diyos. Ang sabi dito, kahit daw, tingnan nyo, babasahin ko ito para maintindihan natin. Balik mo muna sa 24 verse 12, anak. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Manlalamig ang pag-ibig ng marami patungkol sa Diyos. Bakit? Papalitan ito ng Matthew 24 verse 24. Anong meron? False Christ and false prophets will arise and perform great signs and wonders. Christ means anointed one. Can we say anointed one? Hindi ang Christ apelido ni Jesus. Anong apelido ni Jesus Christ? Hindi po. Titulo niya yon.
At ang ibig sabihin po noon, the anointed one. Jesus, the anointed one. Ngayon, ang sabi dito, the false Christ, ibig sabihin may mga peking anointed. Mga maling tigapagturo na, ano ibig sabihin mga maling motivational speaker ang pinakinggan na marami? Pero walang biblical basis ang tinuturo. And perform great signs and wonders so as to lead astray. Ano yung great signs and wonders? May pagpapala, may mga kung ano-anong bagay na kapalit. So as to lead astray, if possible, even the elect. Ang sabi niyan, kahit yung mga matatagal na madadaya. O paano nangyari yung pastor? Hindi naman false Christ ang aking inaano. Yung false Christ na yun, gusto kong i-explain sa atin ng bahagya para maintindihan natin bakit tayo nagkakaroon ng lack of desire kay Lord o yung kulang na pagnanasa natin makamta ng Diyos. Kasi marami ng false Christ sa buhay mo. Yung anointed one, kagaya ng anointed na blessing, trabaho, business. Yun na yung false Christ ng buhay mo ngayon. Sometimes it's not always good. Sometimes it's bad also. Inis mo sa tao. May anointed kayang manginis. Totoo, makita mo lang bad trip ka na eh. Pag nakikita mo nasisira araw mo, naririnig mo pa lang ang pangalan niya. Kumukulo ng dugo mo. Anointed yun. Yun ang pumalit kay Lord. Imbis na yung space para magpasalamat, maghangad kay Lord na puno na space ng galit, puot, pagnanasa, doon sa bagay na mali, kagaya ng pera, oras mo sa trabaho mo, sa business mo, kung saan man bagay. Kaya yung oras mo kay Lord, halos wala ka nang malagyan. Wala na yata talaga akong kausap. Jeremiah 2:13. For my people have committed two evils. Basahin natin. Ano daw yung una? They have. Wala na akong kausap. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. They have. Unang kasalanan ng tao, kinalimutan na nila si Lord. Ang forsaken, hindi lang basta to forget. Forsaken, ibig sabihin, pinagpalit. Sino dito guilty dyan? Maraming oras sa buhay ko, guilty ako. Na yung kaya ko namang manalangin, pinanood ko. Kaya yung desire ko kay Lord, nawala. Maraming oras pwede ako nagbasa ng Biblia, pero nag-scroll ako ng nag-scroll. Kaya nawala yung desire ko kay Lord. Hindi ko na nga kayo ginagawa sample, ako na lang na ako. Kasi iba, offended na kanina pa eh. Yung tayo na gusto na mag-amen na umuwi. For people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and they hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. At daw, ang buhay nila hindi na ang Diyos. Ang living water nila hindi na si Lord. Ang nagsusustain na sa kanila o ang source na nila, hindi na yung tunay na buhay. Una, pinagpalit. Pangalawa, ang source, hindi ang Diyos. Yun yung dalawang grabing kasalanan natin sa Diyos. Si dito aminado dyan. Gusto ko maintindihan natin yung lack of desire kasi hindi na siya priority mo. Yung lack of desire is second, lagi si Lord. Kaya ka wala ng gana kay Lord. Kaya ano kailangan gawin? Need siya ilagay sa unahan. Kaya kailangan siyang i-prioritize. Kanina binasa ni Ate Charish natin nung nag-exhort siya yung Matthew chapter 6 verse 33. Sabi doon, but seek first the kingdom of God. Una ang hanapin mo is yung kaharian ng Diyos. Unahin mo daw lagi yun. Ano yung kaharian ng Diyos? Yung kanyang presensya. Kung nasaan siya, nandoon ka dapat. Pangalawa, and His righteousness. Tinanong ko nga, ano ibig sabihin ng righteousness? O yung tatagalog ng kalooban ng Diyos. In plain term, gusto ko pong ituro sa atin ano ibig sabihin ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos is yung nararapat sa harap niya.
Hindi yung nararapat sa tingin ko, hindi nararapat sa tingin ng church, hindi yung nararapat according sa batas ng mundo, kundi yung nararapat kapag siya ang nagdesisyon doon malaman ano yung kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kung siya ang priority ko, ano bang nararapat sa Kanya? Nandito na lang din naman ako, mag-worship na lang din naman ako, hindi na lang ako tataas ng kamay ng ganyan, hindi na ako papalakpak ng ganyan na parang walang gana. Nararapat na pagsamba na. Nandito ka na lang din naman, kaya magbibigay ako kay Lord. Hindi na yung barya, hindi na yung tira. Yung nararapat na para sa Kanya. Kung sasabihin ko sa Kanya nang galing ang lahat, dapat marapat lang bigay ko rin sa Kanya lahat. Pero kung hindi mo kaya, ano nararapat sa Kanya? Tumahimik ang kalangitan. Tuloy ko pa ba? Number 2, last na to. Kaya wala nang intimacy kay Lord ang tao. Sabi mo sa kanila, alam mo ba ba't wala na tayong intimacy kay Lord? Wala na tayong gusto kay Lord ngayon. Bakit kaya? Number 2, distractions. Napakadaming distraction ng tao. Napakadaming umaagaw ng atensyon ng Diyos. Unang-una na, pera, money. Totoo ba yun? Sabi ng Biblia, ito niya nga kinumpara lang ang paglilingkod mo kay Lord eh. Doon mo niya lang inumpara ang paglilingkod natin. You cannot serve, you cannot worship, you cannot serve, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. At ang sabi niyang master lang na pwede ang tao, siya at ang pera. Yan ang distraction na marami. May pasok akong linggo, hindi ako pwede. Kikita ko ng extra, hindi ako pwede. Wala nang gana sa discipleship, wala nang gana sa midweek, wala nang gana sa mga bagay patungkol sa Diyos. This time, baguhin natin. Hingin natin ng tawad yung lahat ng distractions na ito. Pangalawa, distractions natin, work. Work. Mas maraming tao, mas mahal nila ang trabaho nila kaysa sa Diyos. Tapos sasabihin mo, basta si Lord ang buhay ko. Psst. Para ka naman bata niya. Para naman makipaglokohan naman si Lord sa'yo. Ginagawa mo naman bata si Lord. Hindi totoo eh. Sino dito magsasabi buhay niya si Lord? Taas mo yung kamay mo kung sasabi mo buhay mo si Lord. Sure ka na? Sure na sure? Kapag pagbukas, Lunes, sinabi ni Lord sa'yo, di ba ako buhay mo, ako magsusustain sa'yo, hindi ka na mag-aalala sa kakainin, daramitin, sa suotin mo, pati titirahan mo, mag-resign ka ngayon. Magre-resign ka bukas? Napakadaming sinungaling sa church. Una mo kagad inisip nung tinanong ko yung bagay na yun, paano yung bayarin ko? Una mo kagad inisip yung may bills ako may papakainin ako Kala ko ba si Lord ang source mo? Dapat sagot na kagad yun. Hindi ko naalalahan ito, praise the Lord. Kakainin, hindi ko na paproblemahin lahat ng yan. Pangatlong distraction na marami, family. Pamilya mismo natin, distractions natin. Noon naalala ko po, pag sinabing may simba, kahit namatayan, walang pakialam. Pastor, grabe naman yan. Alam niyo po, linggo, namatay ang daddy. Nasa simbahan kami lahat. Sino dito nakaabot kay Bishop Boy Ramos na nung day ng kamatayan niya? Wala isa man sa amin magkakapatid, pati nanay namin na wala sa simbahan. Andun kami lahat. Kami nagsosong lead, kami tumutugtog, kami nagpe-praise and worship. Totoo yun. Pero iba, pamilya nila ang hadlang sa kanilang distraction nila
Meron kaming binyag, meron kaming labas, darating ang tito namin, darating ang pinsan ko. Ano namang magdatingan silang lahat. Kahit buong angkan mo nang dumating, sasabihin mo lang naman sa kanila, mag-antay kayo, 3 oras lang ang Diyos na inaantay ako eh. Kayo ba mawawala kung sa 3 oras ko na kay Lord ako? Bakit masyadong takutan tao? Distraction nila ang pamilya nila. Nangako kasi ako sa anak ko, magmumol kami Sunday. Di mula alas 12 hanggang gusto mo hanggang alas 10, ikaw magsara ng SM eh. Kunin mo yung susi. Sagad ako na magsasara. Gusto na anak ko dito eh. Family time to eh. Gusto mo, bigyan mo ng popcorn, katabi mo yun eh. Naintindihan ba natin? Kaso distraction ng family sa marami sa atin sa intimacy natin kay Lord. Ano sabi ng Biblia ba dyan? Kailangan biblical tayo eh. Mapalad ang nag-iiwan ng ina, ama, magulang niya, kapatid, pamilya, negosyo, lahat. Para kanino? Para sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Ano pa? Apakadami pa kung iisa-isay natin. Social media. Marami pa. Marami pang distraction. Totoo ba yon? Yes. Ngayon, pumili ka na lang anong distraction mo kay Lord. Ano yung nakakaalis sa'yo kay Lord? Ikaw na pumili. At alam mo yun ang totoo. Dito tayo magtatapos. Ngayong umagang ito gusto ni Lord ng intimate time sa atin. Hindi mo na ako makakasimba. Yung iba, ganito ang distraction. Hindi mo na ako makakasimba kasi may kontrata ako. Punta kami sa gantong malayo. Maintindihan na ni Lord yun. Tuwan-tawa ako hanggang ngayon. Gusto ko pa rin sabihin ito. Na kapag sinabi mo ang isang bagay na nauunawaan ni Lord, gusto kong sabihin sa iyo, hindi niya naunawaan. Kagaya ng pwede bang pa-explain yun, Pastor? Explain ko. Pag sinabi mo na, Lord, hindi mo na ako magbibigay ng aking tithes. Alam mo naman, naunawaan mo naman. Gusto ko sabihin sa iyo, hindi niya naunawaan. Kasi nung ang mundo, nang hingi ng tithes, binigay niya si Jesus. Kaya nung sila mo, nagkasala ako, naunawaan mo naman, Lord, ba't ko nagawa yung kasalanan na iyon? Hindi niya naunawaan. Bakit? Kasi sinless siya. Ang sabi, ginawa niya, sabi ng Biblia, sa Acts, ang Diyos ay pumarito hindi para i-abolish ang law, kundi to fulfill everything. Ginawa niya ang lahat. He was the perfect thing. Kaya kung sasabihin mo naunawaan naman ni Lord, hindi niya naunawaan, sorry. Malilate ako ngayon, Lord, naunawaan mo na hindi niya naunawaan kasi kung naging late siya, 1 beses lang sa paghinga mo, wala ka na. Lord, absent ako. Hindi pwede dahil hindi niya naunawaan. Hindi mo pwede sabihin, maunawaan mo naman, Lord, ba't absent ako, ba't ako mahina? Hindi niya naunawaan. Kasi never siya naging absent sa oras na tingin mo wala siya, nandun pa rin siya. Kaya lahat ng distractions mo, kailangan yan i-surrender kay Lord. Hello? Luke chapter 10, verse 38 to 42, si Mary at si Martha. Gusto ko maintindihan natin to, dito tayo magtatapos. Maraming busy sa ministry nila. Distraction din po iyon. Distraction doesn't only come in temptation or sin or trials. It doesn't only come in those form. Also, it comes in ministry, even sometimes in blessings. Si Mary and Martha, pinuntahan ni Jesus ang bahay ni Martha. And a woman named Martha welcomed into her house. Kaninong bahay? Kay Martha. Ngayon, may dalawang nangyari. Yung isang babae, yung kapatid niya, a sister called Mary, sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Anong ibig sabihin? Kaya ka hinanap. Kahapon po pumunta sa akin si Pastor Isaac. Sabi ko sa kanya, bakit ka pumunta dito? Chinat ko siya, huwag ka mag-alala. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko siya pinalalayas ng time na. Tinanong ko siya, ba't ka pumunta dito? Sabi niya, gusto lang kita magkaroon ng time sa'yo, kuya.
Sabi niya sa akin, Kuya po, tawag sa akin ni Pastor Isaac. Gusto ko lang ng time with you, Kuya. Kasi na-miss kita yan. Tagal natin din nag-usap. 1 buwan mahigit. Siya rin ang huli kong kasama nung bago ako umalis eh. Yan, gusto ko lang ng time sa'yo. May na-expect ka ba sa akin? Sabi ko sa kanya, wala. Meron ka ba ipagpapasalam? Marami naman, pero hindi yun ang pinunta ko. Naiintindihan niyo na ba? Sana naiintindihan ninyo, no? Sabi ko sa kanya, ang pinunta mo ako, hindi yung kaya kong ibigay, hindi yung naibigay ko na. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa oras mo. Meron doon sa Biblia, magkapatid, ang sabi, and sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Then Martha, next verse, but Martha was distracted with much ministry, with much work, distracted with much serving. Busy ka sa pagpipicture, busy ka sa pagkanta, busy ka sa pagsayaw, busy ka sa media, busy ka sa lahat ng iyong ministeryo, nakalimutan mo yung pinunta mo dito. Busy ka doon sa hihingin mo, busy ka doon sa ipagpapasalamat mo, nakalimutan mo yung gusto ng Diyos. And she went up to him and said, Lord, kaninong bahay ulit? Sana maintindihan natin. I'm praying kay Lord, buksan ang inyong isipan sa oras na ito. Ang sabi doon, and she went up to him and said, Lord, nagreklamo siya kay Lord. Nakalimutan niya bahay niya yun. Nakalimutan niya batang kapatid niya yun. Pwede niya utusan yun, tumigil ka dyan, tama ka na muna dyan, maglingkod ka doon, mag-ayos ka, magpapakain pa tayo. Bahay niya yun eh. Pero ano, kilala niya sino ang Diyos sa buhay niya. Siya pa ngayon na nagsumbong. Alam mo sino ka ngayon dito, pastor ka, head ka, admin ka, ikaw ang leader ng media, ng dance, ng worship team. Pero baka busy ka na lang dyan. Pumunta ka dito kung ano-anong iniisip gagawin para mamaya, anong pwedeng gawin bukas, anong gagawin mamayang gabi, saan kakain. Baka nakalimutan mo sinong bisita mo ngayon. Baka nakalimutan mo sino yung narito ngayon. Ang sabi na sumunod na talata, ano bang nirereklamo mo? Yung kagandahan na mangyayari? Hindi mo ba nakita, pinili niya yung mainam na bahagi ng paglilingkod. Ang mainam na bahagi ng pagsamba mo ngayong umaga, hindi yung kantahan, hindi yung pagbibigayan. Ang mainam na bahagi, yung pananatili sa presensya ng Diyos. I feel the presence of God this morning. Nararamdaman ko po ang presensya ng Diyos ngayong umagang ito. Nananabik ang Diyos sa atin. Lord, sa oras na ito, can we all just stand up? Panginoon, kilala mo kami. Lahat ng bagay ginagawa namin, we are busy in so many things. But Lord, we are distracted. Papasalamat kami. Hihingi kami. Pero ang tanging gusto mo lang naman talaga, oras namin. Lord, ngayong umagang ito, sa lahat ng pagkukulang namin, sa lahat ng aming mali, patawarin mo kami. Nagpapakumbaba kami, hingi-hingi namin ito ng tawad sa iyo. Kung masyado kami naging distracted, naging busy sa ibang bagay, Lord, patawarin mo po kami ngayong umagang ito. Kung nasaktan ka namin, Lord, kung wala na kaming pagnanais sa iyo, hindi mo gusto, Lord, na trabaho lang kami ng trabaho o mabait lang kami. Ang gusto mo sa amin is yung oras at atensyon. Lord, yung buong ikaw lang. Kaya ngayong umagang ito, hayaan mo lugurin ka namin. Hayaan mo masamba ka namin. Lord, hayaan mo bigyan ka namin ng oras ngayon.
Salamat sa bukas na kalangitan. I see the open heavens right now. I see the presence of God in this place. Nag-aantay ang Diyos na makikipag-usap, na magbababad sa Kanya ngayon. We are distracted by program, by time. Today, I cancel it out in the name of Jesus. Oh Lord, Shandarabasiki, Yandarababasi, Korobosoko, Yondarabosu. Oh, we worship you, Jesus. You are worthy of our praise. You are worthy of our worship. Shiribi, Yandarababasiki, Yandarabasai. Oh, if you know how to speak in tongues, speak in tongues. Right now, there is an open altar. Come on. I'm not gonna pray for you. God is waiting for your intimate time. Come on. Lord, minsan mo pa akong kausapin, basagin. Patawarin mo ako, Lord. Salamat sa kalakasan, salamat sa oras, salamat sa lahat na niya. Pero Lord, ang nais mo yung oras at panahon ko. Eto ako ngayon. Binibigay ang lahat sa iyo. Eto ako ngayon, Panginoon. I'm here at your feet. I'm giving you my time. I'm giving you all this effort. I'm giving you everything I have. Come on, church, pastors, leaders, I challenge you. Mga manggagawa ng Diyos.